Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng may diabetes sa bansa, umabot na sa higit 600,000. DA, patuloy na isusulong ang 20 pesos rice program sa kabila ng mga kritisismo. Kongreso, umalma sa ilang senador na nang-atake kay Speaker Romualdez sa naganap na botohan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Clearing operation sa Bulacan, isinagawa bilang tugon sa flood issues sa NLEX. BOC, nakumpiska ang higit sa 25 million pesos na halaga ng ipinuslit na kontrabando sa Zamboanga. Mga suspect sa pagpaslang sa ABP nominee, pinangalanan na 1 million pesos na pabuya alok sa baka pagtuturo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, base sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, umabot na sa higit 600,000 na Pilipino ang may sakit na diabetes. Ang naitalang bilang ay mula lamang sa mga Pilipinong na-diagnose at iba pa rito ang mga hindi nakakaalam na sila ay may diabetes. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, ito ang ikalimang sanhi ng pangunahing sakit na nakamamatay sa bansa. Kung kaya't paalala ng DOH, alamin ang mga sintomas at ugaliing regular na makapagpakonsulta upang mabantayan ang kalusugan at para na rin sa maagap na gamutan. Patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang 20 pesos na kilo ng bigas para sa mga magsasaka at manggagawa sa bukid sa kabila ng mga kritisismo na hindi ito matutugunan. Ayon sa DA, ang inisyatiba na ito ay magbibigay daan sa milyong-milyong mga magsasaka na hindi hihigit sa 3 hektarya na pagtatanim at nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sila ay makakabili na ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan at 20 pesos per kilo ng bigas. Layunin rin ng programang ito na magkaroon ng opsyon na ang mga magsasaka na kunin ang buong alokasyon na 50 kilong sako sa pagitan ng Agosto at Disyembre ngayong taon. Nagbabala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga kumakalat na post online ukol sa pagtanggap ng 5,000 to 8,000 pesos na tulong sa pagsasagot ng barangay form at pag-contact sa unverified numbers. Ayon sa ahensya, ang nasabing scam ay ginagamit ang Social Amelioration Program ng DSWD, ngunit hindi na ito aktibo pa kung kaya't ang kumakalat online ay lumalabag sa Cybercrime Prevention Act. Kung makaengkwentro nito, agad na isumbong sa hotline ng DILG. Samantala, umabot sa halos 300 na aplikante ang agad na nakakuha ng trabaho sa isinagawang mega job fair ng Caloocan City Local Government Unit sa South Caloocan nitong kamakailan. Ayon kay Caloocan City Mayor Dale Along Malapitan, nakapagtala ng nasa 293 na aplikante ang nakapasok sa 77 na mga pribadong kumpanya. Samantala, tiniyak ng alkalde ng lungsod na magbibigay din ang lokal na pamahalaan sa mga residente ng libreng skills training, livelihood demonstration at local recruitment activities. Sa ating ulat panahon, mataas ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng bansa na kumikilo sa hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union ayon sa Pag-asa. Makararanas ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila, Zamboanga Peninsula,
Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Quezon bunsod ng hanging habagat. Samantala, makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon na may kasamang isolated rain showers sa natitirang bahagi ng Luzon bunsod ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Nora Honor Bill, inihain ni SP Escudero. Senator Amy Marcos, nilinaw ang kaibahan ng table at archive sa impeachment case ni VP Sara. Kongreso, umalma sa ilang senador na nang atake kay Speaker Romualdez sa naganap na botohan sa impeachment case laban kay VP Sara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.